Hello guys, good afternoon. So, nandito naman po tayo sa Asia Workshop. And then, ngayon po, excited kami na i-share itong video na ito. Ito po yung video na ginawa namin, especially kay Ma'am Jessica Lucas ng Alessandra Camellia San Jose del Monte, Bulacan. So, thank you very much sa iyo, ma'am, that kami yung napili mo para mag-ayos po ng dining chair nyo. And then, the same time, bigyan namin kayo ng tips sa pagre-repair. And then, bigyan namin kayo ng konting idea sa pagpili na magandang klaseng leather na pwede nyong ilagay dun sa sa dining chair ninyo. And then hope na magustuhan niyo po itong video nito. So before we start, so pahingi naman po ako ng subscribe and then pahit na rin yung notification bell para mas updated ka po sa mga bagong pinopost natin dito. Again, thank you and see you soon. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So, good morning guys. So, ito na. Yung babaklasin natin. Yan. Yung dining chair. So, tara. Let's go.
metal polish para mas lalong gumintab. Okay, so yung panglinis natin dyan, so dahil chrome plated siya, so gumamit tayo 1,000 na liha. Yan na, sirang-sira na siya. So yan, 1,000 na liha ginamit natin. So para maging smooth yung yung pagkakalinis. Then may iwasan din yung masyadong maraming gasgas. Kasi iwasan linihan, nagkakaroon ng konting gasgas. Pero dahil yan, 1,000 naman yung ginamit natin. Yan, naliha na 1,000. Yan. So hindi siya ganun magagasgas. So matatanggal lang talaga sa kanya yung mga nagkapit na kalawang. So yun, again, ayan, malinis na. And then, ang isusunod natin is ito na. So, yung mga upuan niya, yan, yung sira-sira na rin talaga. Yan. And then, ito, yung sandalan niya. In-improvise na. Ayan, may kahoy. Ano pa, may bato pa. Semento. May semento guys. Ayan, linisin natin yan. Ilihahin natin yan. Then, yung kahoy na, yung balot na ginamit. Dalawang medya. Tapos yung cover na ginamit. Ito yung sinasabi ko guys, na consignment. Consignment na leather. Leatherette na consignment. Yan. So ito yung ginagamit nila kapag normally yung mga customer ay nagbabawas ng price o costing. So binabawasan din nila syempre ng materials. So katulad nito, ang usual leatherette po, hindi ganito na naghihiwalay talaga dun sa mismong tela. So kung mapunit man po siya, dapat kasama na itong fabric na to pag napunit yung leather. So sa nangyari po dito, nabakbak yung leather pero naiwan yung fabric. So yun, kung madali mo mahalata kung kung materials na ginamit sa'yo hindi ganun kaganda. Yan. So ito, papalitan natin to. Okay, na leather. So ito yung isa, yan, same pa rin, nagamit pa rin, siguro ginamit sa construction to kasi puro buhangin. Yung ganyan, papansin nyo. So, parang lang talaga siya, no? So, yan. So, normally, ganito yung mga nabibili yung mga ready-made. So, same din po nito. Yan. So, ganyan. So, naghihiwala yung mismo yung tela. Dapat hindi ganito to. Dapat kung matagal na rin ang inabot nito, pag napunit yung mismo leather, kasabay na to, napupunit. Kasi magkadikit talaga yan.
This time, humihiwalay yung mismong kanya, tela niya dun sa leather. So yun guys, lilinisin natin to and then papakita ko sa inyo mamaya yung finish nito. Okay? So I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Guys, nabaklas na natin, no? So, yan ay sandalan niya. Okay, so ready na. So, simulan na natin. So, tara. Let's go. So, ayan guys, natapos na tayo sa pagbabaklas. So, this time, pakita ko sa inyo yung kakabit nating materyales. So, ito, Uratex na D1. Yan, kakabit natin. So, alam naman natin, pag Uratex, matibay yan. And then, so, sa napili ni ma'am, sa swatches natin, so, napili ni ma'am yung black leather. So, ayan yung black leather. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung likod. So, yung likod nito, kung i-check natin, ayan. So, ayan yung likod ng fabric. So, makapal talaga to. Quality talaga tong ganitong leather. Yan. Siyempre sa amin mura lang. Yan. So tingnan nyo. Talagang quality talaga. Obviously yung ganitong klase ng tela, minsan yung iba gusto nila binabaligtad pa. Kasi maganda rin kasi, parang velvet yung likod nyo. Kasi balat siya. So ayan guys. So tapusin natin to ngayon. And then, ilalapat natin. So, yan guys, linalapat na natin yung, yung upuan. So, ayan. Leather, mamaya natin gugupitin yan. Then, mag-additional, maglalagay pa tayo ng isa pang foam. Okay? Lalagay pa tayo ng isang foam, bukod dun sa kakabit natin ito. So, dobleng foam yan. Then, yun sa sandalan. Then, kasama na rin yung sandalan doon. So, ayan, dahil yung pinakailalim, lalagyan din natin ng cover yan. Para sure na sure talaga na quality talaga. Diba? So, okay. So, okay, again, and let's go. And then, yan. So, ito yung nabalot na natin, yan. So, meron dito, and then dito. So, guys, so, ganito, ginawa namin, since premium leather kasi yung ginamit natin, so linagyan namin siya dito ng butas. Yan. Butas para dun sa singawan ng foam. Kasi kapag walang singawan, tendency na
magputok agad or kaya maging matigas pa yung ano, kasi walang sisingawan. So ayan, naglagay kami dito ng butas. Ayan, dito sa kabila. And then after nun, so linagyan namin ng cover na ganito. So ayan, para hindi malinis siya, hindi mo makikita na yung butas. Ayan. And then sumunod dito, so after namin ilagay, yan, dinikitan na rin namin yan ng rugby. So ayan, yung rugby natin. So ayan, bigyan na natin yan ng rugby. So bago natin ginawang ganito. So mapapansin ninyo, no, malayong siya dun sa dating na kakabit. So perfectly naka-attach yung mga tacker. And then yun. Then ito po yung tela na ginamit natin. So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung cover ng isa. Then, meron pa rin sa sandalan. Then, maganda rito sa leather na to, bukod sa makapal na siya, may pagka-rubberize. And then, yan po yung texture ng likod. So, common yung ibang nagpapagawa din, binabaliktad yung cover. Kasi gusto nila yung may pagka-velvet yung dating ng leather nila. So, makikita nyo, hindi siya katulad ng ibang leather na kita mo, sinulid dito. So, ito may pagka-velvet yung style niya. So, and then yung kapal niya, ayan. So, tingnan nyo rin yung texture ng niya, leather. So, perfect na maganda. And then, ito yung natin, kukabera natin lahat. And then, ito pa yung extra cover naman. Ayan. Then, i-cover natin dun sa sandalan naman niya. So, pakita ko lang sa inyo yung magiging niya at pagka nakalagay na siya. So, ayan. So, mas na naka-attach siya. Ayan. So, di ba? Ganda niya, oh. So, ayan. Tingnan niya sa focus. So, makikita niyo yung leather niya talaga. Talagang quality pagkakagawa. So, again, so tapusin natin ngayon to, then kasama yung sandalan. So, okay? So, let's go! So, ayan guys. So, ginagawa naman natin ngayon yung sandalan. So, nagagupit na rin. Ayan. So, and then, yan, same time yung ginamit pa rin tayo ng Uratex. Then, kinubera natin to ng plastic. So, bakit plastic? Kasi para pagka sinuot siya dun sa mismong natin, leather na sandalan, yung leather na ginawa natin. Okay, yung leather case. So magi-slide lang yung yung mismong leather. Kasi once na walang ganito, mahirap ipasok. Alam niyo naman pagka dumidikit yan dun sa leather. So